Guys, may nakita nga po tayong survey coming from Okta Research. At medyo good news nga po ito mga kaparokya. Sapagkat ayon dito ay kung ngayon daw po, ngayong buwan ng Mayo, isasagawa ang presidential and vice presidential election, ay posible pong magwagi ang tambalang Leni Robredo at Raffy Tulfo kesa sa tambalang Sara Duterte at Amy Marcos. So ayon dito mga kaparokya, TNM March 2026 survey, hypothetical 2028 presidential and vice presidential tandem match-up result na kung saan ang tambalang Robredo Tulfo ay may 44% at yung Duterte Marcos ay 40%. Sa NCR mga kaparokya ay lamang ng 38% ang tambalang Robredo Tulfo dahil ang Sara Duterte Marcos ay may 23% at ang tambalang Robredo Tulfo naman po ay may 61%. Samantalang ang undecided ay 15%. Pagdating sa Visayas ay 48% ang Robredo Tulfo, 40% ang Duterte Marcos at 30 naman po ang undecided. Pero pagdating naman po sa Mindanao, Baluarte po yan mga kaparokya ng Duterte na kung saan ay may 86% po ang tandem ng Duterte Marcos at 5% naman po para sa Robredo Tulfo. Kaya malaking bagay mga kaparokya kapag natuloy yung impeachment trial against Sara Duterte dahil makikita po mga kaparokya ng taong bayan yung mga anomalous or yung mga anomalyang pinagkagawa nga po ni Sara Duterte. Kaya para sa akin mga kaparokya, positive na kahit malayo pa po yung 2028 national or sabihin po natin presidential at vice presidential election sapagkat ngayon pa lang ay nakuungusan na nga po ni Leni Robredo ang isa nga po sa frontliner ng Duterte na si Sara Duterte. Ibig sabihin ay kayang-kayang talunin ni Robredo si Duterte kung isasagawa ngayon ang presidential election. Pero medyo hindi pa po tayo agree mga kaparokya. Sa aking opinion lang na yung tandem nga po ni Robredo ay si Raffy Tulfo. Pero syempre mga kaparokya, hindi rin po natin po pwedeng maliitin ang puwersa na meron niya po si Tulfo. Pero para sa akin mga kaparokya, mas magandang maging katandem ni Leni Robredo ay si Sonny Trillanes. Or kung di man po tumakbo bilang Pangulo si Leni Robredo, ay nais po natin na si Sonny Trillanes ang tumakbong presidente sa 2028 national election. Bakit kanyo mga kaparokya? Dahil ito palaban po talaga si Sonny Trillanes. May isang salita at kayang-kaya po nito mga kaparokya na maging leader nang hindi nandidikta. Tulad nga po ng ginawa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na kung saan para sa akin ay masyado niyang minapula yung ating bansa. At talagang grabe yung ginawa nitong war on drugs para matakpan yung mga anomalyang pinagagawa nito. Talagang, kumbaga, ito yung naging sangkapan ng Duterte administrasyon para ma-focus ang tao sa isinagawa nga po nitong war on drugs. Yung pala mga kaparokya sa likod nun ay meron palang itinatago ang administrasyon ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Which is mga kaparokya ay admittedly na bumilib nga po tayo sa way ng governance ni Rodrigo Roa Duterte. Yung pala ay merong something behind that. So ngayon po mga kaparokya, yan ang isa sa dahilan kung bakit ay shifted from Duterte ay naging supporter nga po ni Pangulong Bongbong Marcos. Mas naniniwala ako ngayon mga kaparokya na naging maganda nga po ang pamamalakad ng ating kasalukuyang Pangulo na si Bongbong Marcos. Talagang pilit, kumbaga mga kaparokya, gumagawa talaga ng effort si Bongbong Marcos para labanan ang katiwalian
at gumagawa ng paraan mga kaparokya para mapaganda ang pamumuhay ng mga constituent nito. Though, hindi naman po perfect. Talagang napakahirap naman po talaga mag-handle ng isang malaking bansa tulad nga po ng Pilipinas na talagang sadlak po sa kahirapan. Pero nakikita naman po natin mga kaparokya ang effort ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sa darating na 2028 presidential election, kung sino man po makalaban ni Sara Duterte, ay suportahan po natin at huwag po natin suportahan si Sara Duterte. Dahil pag nagwagi po ito mga kaparokya, kung ano po ang nagawa ng kanyang ama ay kaya niya rin pong gawin sa bansang Pilipinas. So at least kahit pa paano mga kaparokya, kahit maaga pa po ang isinagawang survey na presidential and vice presidential ay magandang resulta na rin po ito. At para sa akin ay very positive yung ganitong resulta sapagkat kahit pa paano ay nagiging aware ang mga tao. Kaya yung mga sumusuporta sa mga Duterte, yung mga senador, yung mga congressman, lalo na sa senador, yung mga senators na kasulukuyang nakaupo, ay wag po natin suportahan.